Hello, children! Narito na ang ating aralin sa Mathematics, Week 6, Day 1. So, compose numbers up to 10 using concrete materials. At para sa ating preliminary activities, kulayan ang tamang bilang ng pisukat ayon sa nakasulat sa ibaba. So, nakalagay dito, kulayan daw natin yung 10 square o 10 parisukat. So, samahan niyo akong bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, eto lang yung kukulayan natin. Yan. Very good, mga bata. Next, apat na tatsulok o triangles. So, apat na tatsulok lang o triangles ang kukulayan natin. 1, 2, 3, 4. Very good, mga bata. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pag-compose at pag-decompose ng bilang 4 at 5. Ilang bola ang nakikita ninyo? Bilangan nga natin. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 na bola. Ngayon, binigyan ko si Lito at Leo ng bola. Napuntang bola kay Lito. 1, 2, 3. May 3 bola si Lito. Ilan naman ang napuntang bola kay Leo? 1. Ngayon, paano pinaghiwalay ang 4 na bola? So, ganito yan. Ito yung isang buong grupo ng bola, 4 yan nung umpisa. Ngayon, pinaghiwalay natin. Naging 3 kay Lito at 1 kay Leo. So, pinaghiwalay natin. Ang paghihiwalay o paghahati ng bilang na 4 ay tinatawag nating decomposing. Ulitin ko, ang paghihiwalay o paghahati ng bilang na 4 ay tinatawag nating decomposing. Kanina, 4 ito. Tapos hiniwalay natin sa 3 at 1, ang tawag dito decomposing. Kung inyong matatandaan, nagkaroon na din tayo ng paghahati ng mga hugis noon. At ito'y tinatawag din nating decomposing. Naalala nyo pa ba to? Yan. So, may ginawa tayo dati dito nung nakaraan nating aralin. Yan. So, ginupit-gupit natin o hinati-hati natin yung isang buong hugis para maging maliliit. O, decomposing ang tawag doon. So, ngayon, nag-decompose ulit tayo, pero numbers na ang ating ide-decompose. 2 bola ang ibinigay ko sa kanila. Ilan ang kay Leo at ilan ang kay Lito? Ito ang kay Lito at ito ang kay Leo. So, 2 at 2, 4. So, pag nag-decompose tayo mga bata, dapat etong pinaghiwalay na mga bola, magiging kaparehas ng bilang nito. So, dahil ito'y 4, pinaghiwalay natin, ito yung una, ito yung pangalawa, pag pinagsama ulit sila, dapat 4 pa rin yan. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, 4 pa rin pag pinagsama para maging tama yung paghihiwalay natin. O pagde-decompose. So, ngayon, ipinapakita sa ating unang paghahati na ang 4 ay maaaring hatiin sa 3 at 1. So, nung unang hinati natin, etong 4 pwede daw hatiin sa 3 at 1. Ibig sabihin, ang 3 at 1 ay 4.
ipinapakita naman sa ating ikalawang paghahati na ang 4 ay maaaring hatiin sa 2 at 2. So, ang 4, pwedeng hatiin sa 2 at 2. At pag pinagsama ang 2 at 2, ito ay 4 pa rin. May iba pa ba kayong paraan para hatiin o paghiwalayin ang 4 bukod sa 3 at 1, tsaka 2 at 2? May naiisip pa ba kayo? Pwedeng isa kay Lito at 3 kay Leo. Ito ay 1 at 3. Pwede yan. Pwede ring wala kay Lito at napunta lahat kay Leo. Maaari itong 0 at 4. 4 pa rin yan. Pwede namang kay Lito ang 4 at wala kay Leo. Maaari itong 4 at 0. So, yun yung ibang paraan para hatiin o i-decompose ang 4. Para i-summarize ang ating mga sagot, ang 4 ay maaaring mabuo o hatiin gamit ang sumusunod na bilang. So, ito yung 4, hinati natin, 0 at 4. 0 kay Lito, 4 kay Leo. Then, doon sa ikalawa, 1 kay Lito, 3 kay Leo. Sa ikatlo, 2 kay Lito, 2 din kay Leo. Sa sumunod, 3 kay Lito, 1 lang kay Leo. At sa huli, 4 kay Lito, wala kay Leo. Ngayon mga bata, magbigay nga kayo ng inyong obserbasyon dito sa table na ginawa natin. Sige nga. Anong napapansin ninyo? Narito ba? Tingnan ninyo kung ito yung mga naobserbahan nyo o nakita nyo ba itong mga to. Yung mga bilang sa column ni Lito, eto yon. O yan. Eto yung kay Lito. Ay pataas ng isa. Kung mapapansin nyo, 0, 1, 2, 3, 4. Ang mga bilang naman sa column ni Leo ay pababa. Ito yung kay Leo. 4, 3, 2, 1, 0. Okay? Ulitin ko. Ang mga bilang dito kay Lito ay pataas. Kay Leo ay pababa. So, kung 0 kay Lito, 4 kay Leo. Tingnan nyo dito, kabaligtaran sa ibaba. Kung 4 kay Lito, 0 kay Leo. So, basahin ang mga bilang. Ang 4 ay 0 at 4. Ibig sabihin, ang 4 ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng 0 at 4 o pwede itong hatiin sa 0 at 4. Ang 4 ay katumbas din ng 1 at 3. Ang 4 ay 2 at 2. Ang 4 ay 3 at 1. Ang 4 ay 4 at 0. So, ito yung mga paraan o mga numbers na pwede nating pag-partnerin para ma-decompose natin ang 4. So, basahin muli ang mga pares ng bilang ano ang naoobserbahan ninyo. Ang 0 at 4 ay 4. Ang 1 at 3 ay 4. Ang 2 at 2 ay 4. Ang 3 at 1 ay 4. Ang 4 at 0 ay 4. Ibig sabihin mga bata, binuo natin ulit yung pinaghiwalay natin kanina. O, binuo natin. Pinagsama yung 0 at 4, naging 4. Pinagsama ang 1 at 3, 4. Pinagsama ang 2 at 2, 4. Pinagsama ang 3 at 1, 4. Pinagsama ang 4 at 0, 4. So, ipinapakita sa table na ito na kapag pinagsama-sama natin ang mga bilang sa hanay ni Lito at Leo, ito ay mabubuo sa 4. Yan. Ang tawag sa pagsasama-sama ng magkakahiwalay na bilang ay composing. So, di ba yun yung kabaligtaran ng decomposing? Yung decomposing, pinaghihiwalay natin. Lumiliit yung mga numbers kapag pinaghihiwalay natin. Sa composing naman, pinagsasama natin yung mga bilang at lumalaki siya.
Okay? Pero pwedeng hindi kung 0 ang ating ipa-partner. Yan, pinagsasama yung dalawa para lumaki, maliban kung 0 ang iyong ipapares kasi yun pa rin yung number. So, kung inyong na matatandaan, nagkaroon na din tayo ng pagbubuo ng mga hugis noon at ito ay tinatawag nating composing. Di ba? Binigyan kayo ng mga ganitong shape, tapos bubuuin nyo kung anong shape yung mabubuo dito. Maliliit ito, tapos pag nabuo nyo na, malaki na siyang hugis. Malaki na itong hugis. So, yun yung composing. Binubuo natin para lumaki. Ngayon, number naman ang ating i-compose at i-decompose. Ngayon, kung nauunawaan ninyo ang ating aralin, paano natin i-decompose ang 4 bukod sa 1 at 3 at 2 at 2? O, dito nga. So, 3 at 1. So, ilipat natin sa number. Ito naman, meron na siyang 4 dito. So, ano dito? 0. So, ilagay natin sa number. 4 at 0. Ito naman, nandito na yung 4. So, ito ay 0 na. Anong ilalagay natin dito? So, 0 at 4. Okay? Yan. Ngayon, mga bata, paano kung ang bilang ng bola ay 5? Paano ninyo ito i-compose at i-decompose? Sige nga, pag-isipan nyo nga. So, kung tayo ay nasa face-to-face, magkakaroon tayo ng group works dahil tayo ay online. So, let's make it quick. Bibilisan natin, no? Hindi na natin to gagawin. But I will explain. So, iisipin nyo sa bahaging ito kung anong dalawang bilang ang makakabuo ng 5. So, idodrawing nyo dito yung bola, kagaya nung ginawa natin sa 4. Tapos, ilalagay nyo dito yung number. Kung ilan yung nilagay nyo ditong bola, yun yung number na ilalagay nyo dito. Kung ilan yung nilagay yung bola dito, yun yung ilalagay yung bola. Pero dapat pag pinagsama sila, 5 pa rin. Okay? Yan. So, magde-decompose tayo dito. Okay. So, ngayon, gawin natin dito. So, i-decompose natin itong 5 bola. Ano kayang pwede? So, 4. Kung 4 ang nilagay natin dito, ilan na lang yung bolang ilalagay na lang natin dito para maging 5 siya? So, ito ay isa na lang. So, ibig sabihin, ang 5 ay pwedeng i-decompose ng 4 at 1. So, 4 and 1 makes 5. Next. Ayan, we have 3 balls here. Meron tayong 3 bola dito. Ilan kaya ang ilalagay natin dito? Yan, 2. So, 3 at saka 2. So, 5, eto yan. Eto yung 3 na bola. Yan. Eto naman yung 2. Nilagay natin dito. Ibig sabihin, 3 and 2 makes 5. Ang 3 and 2 ay makakabuo ng 5. Next. Oh, we have 2 here. Meron tayong 2 dito. Ilan ang ilalagay natin dito? So, 3. Okay? So, kung 2 dito, 2 din ang ilalagay nating number dito. At kung 3 ang bola dito, 3 ang number dito. So, ibig sabihin, 2 and 3 makes 5. Binaligtad lang yung kanina. Next. 1 naman ang nandito, ilan ang ilalagay natin dito? 4. So, 4, then 1 at 4. Okay? Kanina, 4 and 1. Ngayon naman, 1 and 4. So, 1 and 4 makes 5. O, eto pa. Ayan, 5 na dito. May ilalagay pa ba ako dito? Wala na, kasi 5 na to. Ibig sabihin, dito ay 0. So, we have 0 at 5. 5 pa rin siya. So, it means 0 and 5 makes 5. Okay? Wala na tayong lalagay dito kasi 5 na siya. Magsusobra kapag naglagay pa tayo. Next, oh, we have 5 here. May ilalagay pa ba tayo dito? Wala na. So, binaligtad lang natin yung kanina. Kanina, 0 at 5. Ngayon naman, 5 at 0 makes 5. So, 5 and 0 makes 5. Yan. So, ano ang tawag nga natin sa paghahati ng isang ibinigay na numero sa mga pares ng numero?
O tandaan ha, pag hinati-hati natin yung mga numbers, ito'y tinatawag nating decomposing numbers. Ulitin nyo nga, decomposing number. Okay, uulitin ko, ang decomposing number ay paghahati-hati ng mga ibinigay na bilang. Kagaya ng 4, hinati natin sa 3 at 1. Hinati din natin ang 4 sa 2 at 2. So, decomposing yun. Yung 5, hinati natin sa 3 at 2. Lumiit yung number, no? Pero dumami. Okay? So, yun yung decomposing. At ano naman ang tawag natin kapag pinagsama-sama natin ang dalawang ibinigay na bilang o number upang maging isa? O pagsasamahin natin yung dalawang number, tas magiging isang number na lang siya, o bubuuin natin, ang tawag doon ay composing. Uulitin ko, kung sa shape binubuo natin, sa number, pinagsasama natin. Yun yung composing. Sa number, pinagsasama natin yung dalawang number, pwedeng tatlo, pero dalawa pa lang tayo ngayon. Yung dalawang number pinagsama natin, ang tawag doon ay composing number. Yan, sige nga, tingnan ko nga kung naunawaan yung ating aralin. So, alin ang dalawang bilang kapag pinagsama ay magiging 4? O, alin kaya dito pag pinagsama daw magiging 4? Dalawang number ang pipiliin nyo, ha? O, may sagot na ba kayo? So, ang sagot natin ay 1 at saka ano? 3. Yan, 1 at 3 ay 4. Alin naman dalawang bilang kapag pinagsama natin ay magiging 5? Sige nga, nakapag-isip na ba kayo? So, ang sagot ay, alin dito ang magiging 5? We have 1 and 4. Okay? Ito naman, isulat ang nawawalang bilang. Iisipin naman natin kung ano yung nawawalang bilang dito. Okay? Yan. Ano yung isang kapartner na number pag ating itong dinecompose? So, 2. Ano pa kaya ang number na ilalagay dito para ito ay maging 5? Bibilang kayo. 2. Bumilang kayo sa kamay nyo. 2, 3, 4, 5. Ulitin ko ha. Guguhit ako dito. 2, 3, 4, 5. Kunwari, ito yung daliri nyo. So, ilan to? Yan, 3. So, ibig sabihin, 3 pa yung ating ilalagay dito para maging 5. Okay? Next. Ayan, ito naman. Pagsasamahin natin, i-compose natin ang 3 at 2. Ano kayang number to pag pinagsama? So, 3 ito, 4, 5. So, the answer is, ayan, masyadong madilim, hindi maisulat yung 5. Let's try the white. Yan, ayaw niya. Ano kayang color ang, ayan, dito na lang. Okay, the answer is 5. Next, i-decompose natin yung 4. Ano kaya magiging kapartner ng 2? So, 4. So, we have 2 here. Bilang tayo sa daliri. 2, 3, 4. Ilan ito? So, we have 2. Ibig sabihin, 2 pa para maging 4 siya. 2 at 2 ay 4. Yan. So, sana naintindihan yung ating aralin. No? Kung medyo nalilito kayo, ulitin yung video. Tapos, try to analyze. Isipin yung mabuti, paano nangyari yun. Okay? Ayan. Baka sa second time around, ayun, maisip nyo na. Ganun minsan pagka medyo nalilito tayo, pag pinanood ulit natin, yun, kukuha na natin. Okay? Paulit-ulit lang. At nawa ay may natutunan kayo sa pagpapaulit-ulit nyo. Yan, practice makes perfect. Okay? Yan, you need to love math. Minsan mahirap ang math, pero pag nagtagumpay kayong matutunan yon, masaya. Kaya try and try. Don't give up. Hanggang sa muli, paalam!